Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si D-Day ko ang sagot dyan, D-Day ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si D-Day ko. D-Day ko, D-Day ko, Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabadi, papunta mo tama. Alyo pagway na nag-aaral mo, tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount everyday, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality.
Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Maganda pong umaga sa bawat isa at ito ay naabot nitong programa ng prayer and counseling. Medyo tayo po maaga ngayon sapagkat medyo walang magpo-programa po sa alas 8. Kaya sinamantala na po natin, sayang po ang oras. So, kumusta na po ang mga buhay-buhay natin? Kumusta po yung ating buong linggo? Bukas ay linggo na naman at tayo po ay July na naman po. Talagang na po ito, talagang malapit na po mag 2027 po. Ang bilis po ng panahon. Kaya tayo din po, bilisan din po natin ang ating pakipagrelasyon sa Panginoon sapagkat nakita po natin ang lahat ng palatandaan na darating na po siya. Grabe na po ang nangyari po. At talagang ito naman, lately, di ba, naggrabe yung lindol po, lalo po dun sa abroad. So, thousands of people ito po ay namatay. Kaya dapat talaga tayo po ay matuto talagang manalangin. Ang panalangin po, hindi naman po mahirap.
sapagkat kung mayroon po tayong Holy Spirit sa puso natin, siya po ang nagtuturo. So tayo po ay manalangin muna bago tayo umpisa sa ating pag-usapan about prayer and counseling. Ako muli si Pastor Aloy, makasama niyo for 1 hour na talaga pong maski medyo pagod tayo, pero dapat gampanan po natin ang pinapagawa ng Lord. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa oras na ito na muli kami makadulog sa inyong tronong banal. Banal na Espiritu, i-take over niyo po ang programang ito. Mga nakikinig, Panginoon, ikaw po Lord, ang mag-contact na kayo po mag-connect ng mga tao na ito. Gusto niyo pong mapalakas na kami sama-sama kami sa panalangin sa umaga pong ito, sapagkat kailangan po namin ang manalangin nakausapin po ang aming Panginoon para makahabagan niya po. Hindi lamang kami kundi ang pamilya, ganun din po Diyos ang katawan mo, ang group of Christians, Lord, even ang bawat bansa namin, even ang bawat barangay, bawat bayan, bawat syudad, Panginoon, at ang mga probinsya ng bansa, O Diyos. Sa umaga pong ito, maraming salamat even sa studyong ito, Panginoon. Salamat sa buhay ni Sir Alejandro, even the family. Ganun din po ang negosyo niya. Pagpalain mo ito, Lord, na makita po nila na binuksan po nila ang gawain mo dito sa kanilang station. Ito hindi pabalik na walang kabulan, mapagpapala po sila lalo sa protection, magandang kalusugan, ang panapuhan nila mapagpala, lalo po ang spiritual na kalalagayan, sapat ito po ang pang-eternal Father God. Sa umaga pong ito, Banal na Espiritu, ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang mangusap sa mga makikinig na sila'y patuloy na makasap at kailangan po namin lumago ang aming mga pananampalataya para ito lumago, Panginoon. Patuloy po kami makinig ng salita mo at patuloy na mo itong namin, Lord, i-meditate at patuloy po namin itong lakaran sa biyaya mo, sapagkat kung wala ka ba na Espiritu, hindi namin alam kung ano pong gagawin namin. Maging, Lord, yung mga nagpo-programa dito, salamat din sa mga bukay nila. Ligtas mo rin sila sa mga kapamakan ni even their families, anong pa pong mga napuhay nila, negosyo mang pagpalain mo ito, Lord God. Ganoon din po ang mga nag-sponsor dito sa station na ito, Panginoon, pagpalain mo rin po para lalo po silang maging pagpapala. Sa umaga pong ito, maging Sir Jonathan, Lord, itong aming technician, pagpalain mo rin siya, na araw-araw din siya pumupunta dito para i-assist sa mga tao, para Lord, magkaroon po ng katuparan yung layunin niyo po through this station, Padre God. I-bless mo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po na Pastor Ates, kumusta na diyan sa baka kayo medyo maaga ka? Hindi ka ba atin ngayon dito sa Legazpi yung mayroon yung mga summit o kaya vision casting ng Jesus Reigns. Tayo po naimbita kaya medyo maaga tayo nagprograma para makadalo din. So, grabe na po ang nangyayari ngayon. Nakasulat po yan lahat sa Matthew 24. Kung nagbabasa po tayo ng Bible, huwag po tayo matatakot sapagkat pinapaintulutan ni Lord ang mga pagsubok problema para ito ay palapitin tayo ng Lord sa Kanya, para manumbalik po tayo sa Kanya. Kasi pwedeng nabibisa na tayo masyado sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa araw-araw natin na gawain. Maging kami mga lingkod ng Diyos ay talagang nabibisi din kami, pero kailangan talaga namin manalangin sapagkat may kapangyarihan po sa panalangin. Maski tingnan po natin mga characters of the Bible po, na sila po kung gusto nilang, kaya sila naging tagumpay sa makinarap ng pagsubok sapagkat sila po ay natuto talagang manalangin. Kumusta na yun diyan sa Amerika? So, tayo po ay patuloy pong manalangin sapagkat ito ngayon, bigla na lang makita ko maski mga kapwan lingkod, ang kakasakit. So talagang kailangan po nang panalangin po natin. Una po ay yung mga sarili natin, mga pamilya po natin, at mga kapwa natin mananampalataya, lahat ng tao. Kasi ang pinag-uutos nga ng Lord, diyan sa 1 Timothy chapter 2, lahat ng tao kailangan po ipanalangin po natin. Kailangan po talaga tayong manalangin sapagkat ito po ay napakahalaga. Kasi po, pag tayo nanalangin po, natutuwa ang Lord niyan. Although, alam na po ng Lord ang kailangan natin, pero gusto rin ni Lord na maglambing tayo sa Kanya through prayer. At kapag ito po ay
talagang ready na po natanggapin natin ang mga kasagutan ng ating mga panalangin. Hindi po yan ni Lord pwedeng hindi ibigay. Sapagat mayroon sinasabi niya, nasabi nga niya, umiling tayo sa Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng Espiritu ipagkakaloob niya. Hindi pa tayo tapos manalangin. May kasagutan na po ang ating panalangin. Lalo na po kung yun ay talagang lalo para sa mga kaluluwa na hindi pa po ligtas. Gusto talaga ng Lord yan. Sa 1 Timothy po chapter 2, 1-8 po. Iyan po talagang iniutos ng Lord, ipanalangin natin ng lahat ng tao. Ipanalangin ng lahat ng tao. At saka ipanalangin ang mga nasa pamunuan ng mga hari at yung mga tao na sa mataas na posisyon para magampanan din po nila ang kanang responsibility na mabigyan sila lalo ni Lord ng talino, na talino mula kay Lord, hindi talino po ng mundo. So nasa kamay po talaga yan ng mga mananampalataya kasi po ang Holy Spirit na sa puso natin. Lahat po tayo hindi tayo marunong manalangin, pero po ang Banal na Espiritu ang siyang magsusupply ng ating mga ipapanalangin. Lagi natin sabi na, Holy Spirit, kung hindi mo ako tutulungan manalangin, hindi ako talaga marunong manalangin. Saka hindi ko alam kung anong ipapanalangin ko. So, pag inutos po ng Lord, dapat manalangin tayo. Sabi pa niya, dapat lahat ng lalaki na nanalangin, maging babae din. Pero dapat ang panalangin po natin, dapat po tayo po ay ang mga motibo po natin, yung mag-glorify talaga si Lord. Hindi yung pangsarili po natin. Hindi po yung sa pasariling pakanan po. Kasi kapareho niya, dapat para mas ibang tao. Kasi marami pong talagang, kapag born of prayer po, talagang naiiba po ang tao. Iba po. Kapag yan po ay nakalapit kay Lord, maiiba po yan. Talagang manatili po yan kasi yung naranasan ko po yan na kapag nilagay ni Lord ang tao, yung burden natin ay panalangin si Lord, tayo ang namamagitan sa tao sa Diyos na hiningi po natin ang abag ang tao sa Lord. First tayo muna na humingi tayo ng tawad sa ating mga bukay para mapakinggan ni Lord ang ating mga panalangin. Sapagat ang Diyos natin ay banal. Banal po siya. Hindi niya mapapakinggan ang mga puso natin na ito'y marumi, kaya dapat kung tayo lalapit sa Kanya, ipa-examine po natin sa Holy Spirit. Ano bang mga bagay na mayroon na sa puso ko na hindi kita nag-glorify, lagi kitang nasasaktan. So, ang Banal na Espiritu nakatira sa mga puso natin, siya po ay talaga pong kakausapin tayo, ihayag po niya mga bagay-bagay na dapat isurrender po natin sa ating Panginoon. Grabe po ang panahon ngayon kasi maski po, lahat po ngayon, yung nangyayari nakasulat lahat yan. Yung sabi niya sa Matthew 24, na magkakalindol sa iba't ibang lugar, nangyayari na po yan. Tapos yung bang magtatagutom. Kaya hindi ba ngayon, July na, ang init-init pa. Dahil sa El Nino po. Kaya talagang mananalangin ang tao. Kasi kung hindi tayo manalangin, anong mangyari sa atin? Hindi natin kakausapin ang Lord. Bakit po tayo manalangin? Tingnan po natin ang una, sa Timothy po, chapter 3, na talaga po ang tao sa muling araw na ito, maiiba na po masyado. Maging masama na talaga. Bakit pasamang-pasama na po ang panahon? Pasamang-pasama na po ang panahon, kaya dapat naghahanap si Lord ng mga tao na ito'y kanyang gagamitin para ilapit po ang kapwa-tao, lalo ng simbahan na ito ay mayroon Banal na Espiritu sa puso na talaga pong yan ang gagamitin ng Lord. Pero si Lord naman, gusto niya talaga marami po. Bakit tayo manalangin? Kailangan marami pong maligtas. Marami pong maligtas kasi ang nasa puso ng Lord, kung pwede nga lang, lahat walang mapahamak na kaluluwa, kundi lahat ay madala sa kanyang kaharian. Bakit po? Sapagkat lahat ng tao, nung ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao pinagbayaran po niya ng kanyang buhay. Ibinigay niya, ibinuhos niya ang kanyang, naubos ang dugo sa kanyang katawan para maugasan po ang kasalanan ng tao. Kaya ang talagang ng Lord, ipanalangin po natin
ang lahat ng tao, kilala man po natin at hindi man po kilala, lalo yung kilala po natin, yung mga kamag-anakan po natin, kapitbahay po natin, mga kakilala po natin, mga kaibigan po natin, talagang dapat ipanalangin po natin. Hindi po lang tayo pipili ng mga taong dapat natin ipanalangin, kundi ang utos ng Lord, ipanalangin po lahat. Ipanalangin lahat na tao. Sino man yan, ano man yan, mayaman yan, simpleng tao man yan, sikat man ang taong yan, nasa posisyon yan, lalo na po, may, sabi pa ni Lord, doon sa ano na, ipanalangin po ang mga nasa, mayroon po mga mataas sa posisyon para unang-una ipanalangin natin maligtas sila kasi hindi naman talaga po nila magagampanan ang kanilang responsibility nila kung wala po silang personal relasyon sa ating Panginoon at wala pang Holy Spirit na tumitira sa puso nila. Ito ang magtuturo ng tamang pamumukay na mayroong kabanalan, nasa katwiran, nasa katotohanan, na talagang magkaroon sila ng takot sa Diyos para hindi po maghirap ang bansa, hindi po maghirap ang mundo. Ang sanhi po ng pagkahirapan, mga sakit po ay talagang mayroon mga kasalanan. Kasalanan naman tayo, maski tayo mga lingkod ng Diyos, mga pastor, nagkakasala po yan. Wala naman pong banal sa harapan ng Lord. Kaya lang kung yung alam na nating kasalanan, wag na po nating gagawin yung kasi hindi natin sasadyain ang paggawa ng kasalanan. So marami na po, kami din po sa ministry po ng Shalom, marami po kaming answered prayer. Kaya hindi naman po dapat magsawa tayo sa panalangin. Si Daniel nga po, di ba? 3 times po siyang nananalangin. 3 times po siyang nananalangin. Walang nakakahadlang sa kanya pagdating na sa paglapit niya sa Panginoon. Inuuna niya po, ipinapriority niya sa Lord sapagkat dapat malaman po natin. Kaya ginagawa yun ni Daniel, dapat gawin din po natin kasi po pasamang-pasama na po ang mundo. Lalo na po palapit po ang Panginoon. Kailangan po marami pong magampanan po natin ang pinag-uutos ng Lord. Ang panalangin po sa unang Tesalonica, manalangin lagi. Hindi yung kung kailan lang may problema, kung kailan lang gusto manalangin, hindi po, dapat po lagi natin kakausapin ng ating Panginoon. Bago tayo pagkagising po natin, kailangan kausapin na po natin siya. Unahin po natin siya, sabi niya sa Matthew 6:33, ang sabi niya, kung unahin mo ang aking karian, ipamoy mo ang aking katwiran, ng lahat ng kailangan mo, idaragdag na lamang. So kapag siya po ang priority din, nasa kamay niya po ang lahat ng bagay, wala po siyang anumang bagay na hindi ibibigay sa mga anak niya. Buhay nga po niya, binigay niya sa atin. Ano pa po yung mga daily needs po natin? Lalo na po ang panalangin natin na yung mga mayroon ng relasyon kay Lord, ang simbakan, magro po spiritual. Mabasag ang historic hearts, na mabago ang puso, magkaroon ng bagong puso. Sabi nga kasi ng Lord sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Yung unti-unting makikita ng pandabas ang bago ng buhay. Yung sinasabi dito ng Lord, ugali, na yung unti-unti ang ugali ni Kristo, ito'y unti-unting nakikita sa kanyang mga anak para hindi po siya napapaya, kundi lagi po ito napaparangalan. Sa umaga pong ito ay inano ko na lang sa inyo kasi mas grabe po yung mga ginagawa natin na sobrang kabisi po pero wala na pong panahon. Mas kita kami pong mga lingkod ng Diyos. Gusto ni Lord, kaunting gawa, maraming panalangin. Kasi po kung marami po kung tayo po lagi nananalangin, inuuna natin si Lord. Walang bagay na mga iningi natin na hindi yan po ipagkaloob. Pero ang gusto lang ng Lord talaga yung mga puso natin, i-surrender natin sa Kanya. Dahil alam ng Diyos ang buhay natin. Pwedeng makapagtago tayo sa tao pero not before God kasi all-knowing God siya. Kaya maging totoo na lang tayo na sa ating paglapit, kailangan kung mayroon ang Holy Spirit na gustong iparating sa atin na dapat desisyonan po natin para hindi nasayang panahon natin sa Lord, dapat gagawin po natin yun. Kasi po talaga pong itong panahon na ito,
talagang ang gusto ng Lord, manalangin na manalangin tayo para una po, maligtas yung mga hindi panaligtas. Pangalawa, yung mga nasa pamunuan, dahil inanuent din po yan ng Lord na magampanan po nila. Kaya abutin din po natin sila ng gospel po. Hindi lamang prayer, kundi abutin po natin sila ng gospel na bigyan tayo ng banal na katapangan ng Lord na maabot sila magkaroon sila ng personal relationship. Kasi po, ang mas grabe po ang responsibility po ng simbahan. Grabe po ang sasagutin natin sa Panginoon kapag yung mga taong yan napahamak ang kaluluwa tapos nakalubilo po natin. At una talaga po, ipapanalangin po natin sila, mapalambot ni Lord ang mga puso nila na pag narinig na po nila ang gospel ay hindi po sila hindi po nila ito religion, kundi tatanggapin po nila. Kasi marami na po ako na ministran pong mga nasa pamunuan. Pero bago po talaga sila na ministran ng word, talagang binatel muna natin sa prayer yon. Matagal muna. Kung may direction na si Lord na punta ka na, ayan, punta na kasi prepared na yan. Inanda na yan ng Lord ang puso. So, ang grabe na po ang ginagawa ni Lord. Itong June 15, hindi ba yung nakaraan? Nagkaroon tayo dito National Repentance. Ang ganda po yung ginawa ng Lord. Grabe po yung ng Lord. Babalik po sila sa September 21. Dito na po sa LC3 po. From 9 o'clock to mga 4 o'clock. So, ito po, piniprepare din para ngayong September po yun. Sa August 10 din po, magkakaroon ng pastors forum dyan sa Pacific Mall po, sa cinema, from 9 o'clock to siguro mga pinaka-late na yung 2 o'clock o 3 o'clock. So, magkakaroon talaga ng mga pag-usapan para magkaisa talaga. Kasi ang prayer po natin ngayon is, ang body of Christ ang albay magkaisa. Kasi po, pag hindi po yan nagkaisa, paano po yung pangako ni Lord na revival dito na first gate po ang Legazpi City? Pag walang unity ang body, kanya-kanya po. Kasi kami Lord, kaming mga anak, kaming mga lingkod ng Diyos na niraran po namin ngayon to unite the body. Unite talaga ang body kasi yan ang gusto na Lord. Kasi Psalms 133, tuwang-tuwa si Lord kapag ang mga anak niya nakitang nagkakaisa at sama-sama. Ito'y nagpupuri si Diyos. Ito'y sama-sama naglingkod, nagpapalakasan, nagpapanalanginan, nagtutulungan. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin ng mga prayers natin marinig ni Lord, kasi hindi ka pa nga nagsalita, ano na yan, alam na niya yan. Ano pa kung sasabihin mo sa kanya na ganito. So, kaya ang tayo po ay manalangin ng manalangin. Sabi nga sa 2 Chronicles 7:14, kung aking bayan na tinawag sa aking pangalan, magpakababa. Ito ngayon ang talagang pinaka-rally ng ating bansa, maski iba't ibang bansa, na dapat yung mga tinawag ng Lord, yung mga pinili ng Lord, ay talagang magpakababa. Na kasi gusto ng Lord, yung talagang makita sa atin ang kanyang buhay dahil siya po ang isang ugali niya. Very humble po ang God po. Pangalawa, manalangin. Talagang ipinag-utos ito. Kuman po ito na laging manalangin. Hindi po sa gusto natin. Sabi ko nga, sa mga exhortation ko nga sa mga dinidisciple namin sa simbahan. Sabi ko, sa panahon na ayaw ninyong magpuri, ayaw ninyong umawit, ayaw ninyong sumamba, doon kayo sumamba dahil mayroong gagawin si Lord dyan. Sa panahon na ayaw ninyong manalangin, doon kayo manalangin dahil mayroon dyan si Lord gagawin. At sa panahon na ayaw niyo pong mag-meditate ng word, doon kayo mag-meditate ng word. Kasi mayroon yan talaga si Lord. Kakausapin tayo ni Lord doon sa word niya. So, tapos yung sabi niya, hanapin ang kanyang mukha. Paano yung pinahanap natin po siya, yung kanyang pagka-Diyos sa word po. Saka maski sa worship, makita mo na iba yung the other, kahapon yata yun. Grabe yung naramdaman ko sa kanya sa pagsamba lang sa kanya. Yung kinaawitan mo siya 1 hour, lampas ka ng 1 hour, pero nagdi-delight ka sa presensya niya. So, yun ay isa sa mga panalangin na gusto ng Lord na para lumakas ka. Yun ang isang bagay na inahanap mo siya.
At ang pang-apat po, sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, talikdan ang kasamaan, kasalanan, o kaya pagsisiyan ang kasalanan. Hindi na balik-balikan. So, doon lamang si Lord makikinig sa atin at magpapatawad. Kapag tayo po napakinggan ng Diyos at napatawad, may kasunod yun. Maganda pong resulta niyan. Kung may sakit ka sa katawan mo, pwedeng gumaling ka. Kung may sakit ka sa emosyon mo, pwedeng i-restore ka. At kung ano man po ang mga sakit natin, ito ay kanya po itong pagagalingin. Lalo na po yung mga relationship natin sa bawat isa. Number 1 kay Lord na dapat tayo po laging on fire. Hindi yung breakthrough ka ngayon, maya-maya, wala na naman. Sapagat hindi nga po naging consistent ang ating prayer life. Kaya dapat hingin natin kay Lord, sikapan po natin sa biyaya ng Lord na tayo po ay laging maging prayerful. Kasi po, ang prayer po, may kapangyarihan po yan. Sabi pa nga ng Lord, ang panalangin ng isang mananampalataya, ang napapalayas niyan, 3,000 na kaawa na demons. Pero pag dalawa, 10,000. Kaya, kapag nag-pray tayo, maganda rin magsulo ka, pero maganda rin po yung corporate, kaya meron kang ka-partner, meron kang ka-agreement. Kasi sabi pa nga sa Bible, kapag dalawang nagkasundo sa panalangin, ano mang pagkasundoan sa lupa, ano mang talian sa lupa, tatalian ng Lord sa langit. Maski kasulog ka, pwede ka naman i-review ko yung mga spirit na iniahayag sa ng Holy Spirit. Kaya po, pero maganda rin kung may kapartner kasi may power po sa corporate prayer. Dahil kapag dalawa nagkasundo, ano mang pagkasundoan dito sa lupa, talagang sasagutin niya ng Lord. Sabi nga ng Lord, hindi pa tayo tapos mga nalangin, talaga pong makikasagutan yan. Bakit? Ang Lord po, alam niya lahat. Lalo na kung yung lagi kang excited, expectant heart ka na, ay ano kanyang gagawin ni Lord ngayon? Lalapit na naman ako sa kanya. Kanina nga, kumising ako. Basta nga ang ano ko lang, yung magdi-delight na ako sa presence niya, yung magka-quiet time ka, na talagang i-worship mo siya, makikinig ka sa kanya, then mag-meditate ka ng word, kakausapin ka niya doon through the word. Minsan sa impression sa puso mo na parang sasabihin sa'yo, dito lang ako, anak, hindi kita iiwanan. Minsan umiiyak ka na, wala naman nagpapaiyak sa'yo kasi yung ramdam mo kung gaano tayo kamahalang Lord, kung gaano niya kamahalang tao. Kaya yung mga pinilit niya, inuna niya, niligtas niya, talagang inuutosan niyang ipanalangin yung hindi pa mga ligtas. Ipanalangin ang ipanalangin. At kung nililid tayo ni Lord na mag-ayuno, yun po yung seeking the face of God, doon po, isa yun sa nagpa-fasting tayo. Pero kung ano ang gusto ni Lord, yun ang gagawin natin. Hindi yung pamamaraan natin, kundi gusto niya yung gusto niya. So, sa umaga pong ito ay gusto kong iparating sa inyo na yung, tapos kung may mga problema din po tayo, first manalangin talaga tayo. Si Lord muna ang konsultahin natin. Hindi muna kung kani-kanino tayong tao pumupunta. Tapos, kapag may problema tayo, ililid ka naman talaga ng Lord sa isang tao na gagamitin ng Lord para yung kinakaharap mong problema ay talagang pag naipag-pray ka, yung taong doon, ay kinuni ka ng Lord doon at yun ang magka-counseling sa'yo, uwi ka niya na pinagpala ka. Uwi kang malakas ka. Uwi kang talagang parang nawala lahat yung mga bigat sa dibdib mo at sa mga pag-alala mo at pagkabalisa mo. Pupunuin ka na ng Lord ng kapayapaan sapagkat ang Diyos natin ay prinsipe ng kapayapaan. So, sa umaga pong ito ay tayo po ay ipanalangin po natin ang ating bansa. Panalangin din po natin ang bansang Israel. At ipanalangin natin ang lahat ng gusto ni Lord ipanalangin, lalo na po yung mga hindi pa po ito naabot ng gospel po. Ipanalangin din po natin ang ating gobyerno sapagkat kitang-kita natin kung anong nangyari. Hindi, sabi nga ni Lord,
it's not by might nor by power but by the Spirit. Ngayon nagrally kasi nakakaano na itong panahon natin na puro na lang demandakan, puro na lang gusto aristuhin. Ano ba ito? Kaya kung hindi tayo mananalangin, kasi nakasulat po yan sa mga uling panahon na ito, magkakaroon ng kagulumihanan talaga. Kaya sa panalangin natin, malay po natin, pagkahabagan tayo ng Lord. Kaya tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa umagang ito na maabot, Lord. Maabot po ng iyong abag, Panginoon, ang aming bansa. Lalo na po, Lord God, ang Presidente, Padre God, ikaw po ang naglagay diyan. Ikaw po ang nakakakilala sa kanya, even ang kanyang buong family. Maging mga cabinet members, Padre God, abutin mo sila, Panginoon, ng realization. Abutin mo sila, Panginoon, ng pagpapakababa, Panginoon. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, ang mga kahinaan nila. At dalhin mo po sila, Panginoon, sa pagsisisi, Panginoon, na talikdan na po namin ang lahat ng nagawa po namin ng kamalian, na sila po, Lord, inanwent mo rin po, Panginoon, para magsilbi sa mga tao, Panginoon. Hindi palisin mo sa kanila, Panginoon, ang mga bagay na ito'y kinasusuklaman mo. Lalo na po, Lord God, ang idolatry, religiosity, immorality, adultery, paging spirit of corruption, the pride of life, lahat ang kontrol ng laman, Panginoon, Lord. Kaya mo ito, Lord, na palayain sila, Panginoon, sapat wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kung paanong bukay nga po niyo, Lord God, ibinigay mo po sa amin. Namatay ka sa krus para, Lord, pagbayaran ang kasalanan namin dahil kung hindi ka namatay, Panginoon, lahat kami papasok sa kapamakan, Panginoon. Subalit ganun na lamang ang pag-ibig ng Ama sa amin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na kung sino ang manampalataya sa kanya magkaroon po ng bukay na walang hanggan. Salamat sa bukay na walang hanggan binigay mo sa amin, Lord. Gusto namin, Panginoon, itong bukay na ito, yung pagmamahal na ito, Lord, ang kaligtasan namin, ito'y dumalo din po sa lahat ng tao, lalo sa aming bansa, Panginoon. Maging sa aming mga national officials, Padre God, in Jesus' name, yung mga sa Congress, Padre God, sa Senado, Panginoon, maging, Lord, dun sa mga sa judiciary, Padre God, abutin mo sila ang Supreme Court, ang Court of Appeals, ang Sandigan, even ang Ombudsman, Lord, mga regional trial courts, mga city courts, mga municipal courts, even, Lord, ang barangay Lupon, Padre God, in Jesus' name, in control ka, Panginoon. Ang nangyari po sa bansa namin, Panginoon, pinapaintulutan mo ito, Lord, dahil gusto mo po ang bansang ito manumbalik po sa inyo. Dalhin mo po ito sa realization, dalhin mo ito, Lord God, sa pagsisisi, Panginoon, at turuan mo ang bansang ito, ang mga national officials, na talikdan ang kasamaan. Lord, i-convict mo sila banal na espiritu. I-cover mo ang buong bansang ito ng iyong apoy, ng iyong makapangyarihan, ng kabanalan, ng katwiran, at ang pangustisya, Lord, na sa bansa ang siyang mangyari, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ito, Lord God, ang mga idwaan. Alisin mo, Lord, ang mga pangaharas. Alisin mo, Lord, ang kasinungalingan ng kaaway. Alisin mo, Lord, ang distraction. Alisin mo ang oppression, lalo po ang kamatayan sapagkat pumunta ang mga magnanakaw nito. Tanggalin mo po ito, Lord God, in Jesus. Ikaw po ang nakakakilala, Panginoon. Lord, pumarito ang kaaway, ang magnanakaw para magnakaw, para pumatay, para magsira, Panginoon. Ba't pumarito ka, Lord, para bigyan kami ng bukay at bukay na masagana, Panginoon. Ama, maraming salamat dahil ang salita mo po, hindi po ito babalik na walang kabulukan. Ang mga panalangin po ng inyong mga anak, araw-araw ito'y naririnig mo. Ang iling lang po namin, Lord, dalhin mo kami, Panginoon, sa tunay na pagsisisi, sa tunay na kalayaan, para, Lord, kami po ay daluyan po ng iyong bukay, Panginoon, sa bansang ito, na maging ang kaligtasan po ng bansang Pilipinas. Ito'y maligtas sapagkat mayroon po kayo, Panginoon, pangako dito, Lord, at this nation, Lord, na magiging isang matuwid na bansa at isang bansang pinagpala at bansang magpapadala, Panginoon, ng mga missionary, Lord, sa buong mundo, Padre God. Yung mga missionaries, Lord, na sa iba't ibang lugar ng mundo, sa buong Asia, Lord, sa mga lugar na ito po, mga remote areas, Lord, abutin mo sila, Lord.
ng kaligtasan, abutin mo sila, Lord God, ng protection, abutin mo silang manang kalusugan, abutin mo sila, Panginoon, ng breakthrough bukay, padigad, even financial material, isusupply mo ito, Panginoon. Lalo po nasa persecution ng mga missionaries, Lord, ng mga Pilipino, abutin mo sila, Lord, ng habag, abutin mo sila, Panginoon, i-rescue mo po sila, Lord, ipakita mo na Diyos kang bukay. Ama, maraming salamat din po ibig ng mga probinsya, Panginoon, mga governors, vice governors, Panginoon, mga board members, Lord, mayors, vice mayor, mga kagawad, abutin mo sila, Panginoon, ang realization, abutin mo sila, Lord, ng kaligtasan, abutin mo sila ng pagsisisi, Panginoon, ng kagalingan ng kaluluwa, Panginoon, para, Lord, magkaroon din po ng kagalingan, Lord, lalo sa spiritual padigan, ang mga napapamunuan, Panginoon. Ama, maging itong mga gulo-gulo, Panginoon, sa Senado, gulo, Panginoon, sa Kongreso, Lord, mag-intervene ka na po, Panginoon. Nakakapagod na, Lord, tingnan, napakakapagod na, Lord, pakinggan, Panginoon, na puro anapan ng butas sa dapat, Lord, magkaisa po sila para iusad po, Panginoon, ang kapakanan po ng aming bansa, ang kapakanan po ng aming mga probinsya, Father God, in Jesus' name. Maging mga syudad, mga munisipyo, Lord, even, Lord, mga barangays, Father God, alisin mo, Lord, ang corruption, Lord. Ikaw na, Lord, mag-expose lahat. Ikaw na, Lord, mag-expose. Maging katawan mo po, Panginoon, lalo po dito sa Albay, panalangin ko po. Panalangin po namin, Lord, na ito po'y pagkaisahin mo. Alisin mo, Lord, mga indifferences, Lord. Alisin mo ang disunity. Alisin mo, Lord, mga idwaan. Alisin mo, Lord, mga division. Alisin mo, Lord, mga pride of life. Alisin mo, Lord, ang mga doktrina, Panginoon, na ito po, Lord, naging gadang in the name of Jesus, Lord God, mga self-righteousness, even, Lord, mga hidden knowledge, Lord, mga depressing spirit, maging deception of the enemy, in the name of Jesus. Panalangin ko po, Lord God, na ito, Lord God, magkaroon po, Lord, ng realization, maging ito ngayon, nagaganapin, Panginoon, na vision casting, Lord, ng Jesus reigns ng Panginoon sa may paperland, padigad, panalangin ko, Lord, na yung mga pastors na dadalo, Panginoon, lalo na po doon sa pastors sa question and answer, padigad, na magkaroon nga po, Lord God, hindi po ito competition, Lord, sa mga activity, hindi po ito comparison, kundi ang objective po namin, Lord, magkaisa, Panginoon, kami, para ang gusto mo, Lord, ang purpose mo, Lord, ang siyang mangyari, hindi po ang purpose ng tao. Alis mo po mga title conscious, padigad, sa mga lingkod niyo po sa amin, Panginoon, kundi, Lord, kami, bigyan mo kami mga puso, Lord, na ito po, Lord God, kung ano lang ang gusto mo, na ipagkap na ito, Lord God, mag-glorify ka, Lord, at ikaw po, Lord God, may itaas. Yun lang pong gawin namin, Panginoon. Hindi yung gusto namin, kundi ang gusto mo po, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, Lord, na itong gawain ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyong kamay. Ikaw po ang mangunakan. Wala pong magmamataas. Kami po equal in your sight, Lord, because we have one Holy Spirit, Father God. I-humble mo kami lahat, Panginoon, sapat ka ng gusto mo po, Lord God. Even itong darating na Pastors Forum sa August 10, Lord, panalangin ko na itong 3 district, padigad, mangitong Panginoon, ay patuloy pong mabigis ang pagmamahal mo. Patuloy po itong magkaisa, nalayunin mo po ang itakbo, Panginoon. Hindi yung gusto namin, kundi ang gusto mo, Lord. Pero, O Diyos, ay patuloy po, Panginoon, lumawak ang kaharian mo dito, Lord God, sa Albay, Panginoon. In the name of Jesus, para itong bulkan, Panginoon, manahimik na ito, Lord God. Diyos, kung pinapaintulutan mo ito, Lord, ang unang ginigising mo ang simbakan, ginigising mo mga provincial official, ginigising mo, Lord, ang city officials, even, Lord, mga municipal official, mga barangay officials, Lord, na madala po, Panginoon, sa realization, sa repentance, sa magkaroon po ito, Lord God, ng panunumbalik sa inyo, na ito po, Lord God, magampanan po namin ang mga responsibility inatang mo, hindi sa pamaraan namin, kundi sa pamaraan mo po ito, Diyos. Ama, maging mga negosyante dito, Lord God, abutin mo lahat sila, Panginoon, ng kaligtasan, abutin mo sila ng realization, ng pagsisisi, Father God. Ganun din po ang mga media, Panginoon, na ito po, Lord God, magsasabi lamang ng totoo, Panginoon, hindi po ito, Lord God, O Diyos, gagamitin, Panginoon, ang kanyang mga salita sa mga bagay, hindi po kayo nabibigyan ng kaluguran, Panginoon. Even, Lord, ang mga bawat pamilya po, Panginoon, ng probinsyang ito, ng syudad na ito, ng mga bayan-bayan, Lord, ng Albay, Panginoon,
dalhin mo, Panginoon, dalhin mo po sa realization, repentance. Ganun din po, lalo na po ang simbahan, na magkaroon kami lahat ng burden sa mga kaluluwang hindi paligtas, Panginoon, maabot, Lord, ng pagmamahal mo through the gospel of the kingdom. At Lord, hindi kami, Lord, tamarin mag-evangelize, hindi kami tamarin sa discipleship, Lord, at lalo sa mga panalangin, Panginoon. Maging itong albay intercessors, Lord, panalangin ko, Lord, ang pagkakaisa, panalangin ko, Lord, ang burden for albay. Ang panalangin ko, Lord, na makapaglagay po, Panginoon, ng bawat bayan-bayan. Mayroon na po kayong tatlong coordinator sa tatlong distrito, Father God, na makapagtayo din, Panginoon, ng mga intercessors, Lord, sa bayan-bayan, maging, O Diyos, sa mga barangay, Panginoon, na mag-cover sa prayer, Lord, ang buong albay para, Lord, mangyari pang iyong kalooban. Ama, maraming salamat. Ang hiling po namin, Lord, kung ano ang gusto mo, Lord, mangyari po yung maging itong station na ito, Lord, pagpalain mo rin to. Yung may-ari nito, Lord, ang desire po niya, magkaroon po silang one son ni Lord, it will come to pass because, Lord, ang imaling kami at ipagkakalo mo. Maging, Lord, ang negosyo ng may-ari nito, Lord, pagpalain mo, Lord. Ang pamilya, pagpalain mo sa espiritu na pagpapala. Maraming salamat po, Diyos, na ito, Lord, na estudyong ito binuksan, Panginoon. Ang gawain mo, Lord, ang naipapayag namin, Lord, ang gospel, Panginoon, dahil sinabi mo, Lord, sa Matthew chapter 24 verse 14, Padigan, bago po ang iyong pagbabalik, kailangan lahat ng tao makarinig ng salita mo, madala po sa realization, sa repentance, Padigan, para, Lord, O Diyos, magkaroon po kami ng kalayaan sa mundong ito at hindi kami matatakot kung ano mangyari sa mundong ito sapat in control ka po, Panginoon. In control ka, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father. Lalo na po yung mga pastors ngayon, Panginoon, na mayroon po, Lord God, na mga karamdaman, Panginoon. Mayroon po mga problema. Abutin mo lahat sila, Panginoon. Abutin mo sila lahat. Abutin mo lahat, Panginoon. Kung ano po, Panginoon, mga karamdaman, ano man po mga pangailangan, may mga problema man po, Lord God, sa mga pamilya, may problema po sa mga ministeryo, may problema sa sarili, Panginoon. Lord, iniling ko, Lord, ang divine intervention niyo po, Panginoon, sa pangalan niyo. Lalo po yung isang pastor ngayon, hindi ko man ito, Lord, pangalanan. Siya ngayon magdadaan, Lord, sa isang serious na medical process, Padigat, panalangin po namin, Lord, maabutin mo siya, samahan mo siya, Panginoon, iligtas mo siya, i-comfort mo siya, patibayan mo pang kanyang loob, magtiwala po siya sa inyo, sapat hindi mo siya iwanan pa ba magpakailanman, alisin mo sa kanyang takot, alisin mo ang pangamba, alisin mo ang pag-alala, alisin mo, Panginoon, sa kanya, Lord God, ang mga oppression of the enemy in the name of Jesus. Ano man, Panginoon, ang nararamdaman niya, ano man po ang sakit niya, ikaw lang nakakakilala. Lord, sabi mo sa Isaiah 53 verse 5, pinagaling mo na po kami, Panginoon, 2,000 taon na karon. Hindi pa nagkasakit kami, Lord, pinagaling mo na. Kaya, Lord, maranasan po ito. Yung kung ano man po, Panginoon, ang medical process na gagawin sa isang lingkod na ito, Panginoon, i-sanctify mo lahat. Ito, Lord God, at Lord, bigyan mo pong wisdom. Ikaw mismo ang doktor niya, Panginoon. Ikaw, Lord, ang gagawa nito. Maranasan niya po, Panginoon, kung paano si King Ezekiel, Lord. Ito po, Lord God, ni-restore mo, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Lord, ganun din po ang gagawin mo sa isang lingkod na ito, Panginoon. Habutin mo siya, Lord, ang comfort. Even the family, Father God, abutin mo sila ng lakas ng loob, ng comfort, Father God, na magtiwala po sa inyo, tumawag sa inyo, sapat ang tumatawag sa inyo. Hindi mo ito, Lord, binibigo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ama, maraming salamat po. Maraming salamat. Panalangin ko rin po, Panginoon, itong darating na September 21. Ito po, Lord God, sila Pastorates, magtutupad, God, yung grupo nila, Panginoon. Kung ano po ang gusto mong gawin dito, Lord God, muli, let your will be done, Father God. I-prepare mo ito, Lord God, lahat na ikaw po, Panginoon, mag-glorify. Hindi tao, Panginoon, tugunan mo rin po lahat ng pangailangan, O Diyos. Tugunan mo ito, Lord, sapagat, Lord, ito'y gawain mo. Hindi mo ipapay ang pangalan mo. Ganun din po, Lord God, sa gagawin sa Augustine, Lord. Tugunan mo ito, Lord God, lahat. I-glorify po na ito, Lord God, mag-iwaywala yung mga lingkod mo. Nagkaroon po ito, Lord God, nagkaroon po ito ng pagkakaisa because Lord, ang sabi nga ni Jesus Christ sa John 17 na kung papaano ang Ama at si Jesus at ang Holy Spirit ang kaisa, ganoon din po ang prayer niya
ang desire po niya, Panginoon, na kami din ay magkaisa. Kaya Lord, ito po ang gagawin mo sa August 10, Father God. Lord, salamat po, Panginoon. Tutugunan mo rin, Lord, lahat ng pangailangan, Lord. Yung mga pagkain ng malingkod mo, pakainin mo ito masarap, Panginoon, sapagkat, Lord, mga lingkod mo ito, Panginoon. Inanwent mo ito, Lord God, O Diyos, at iniwan ang mga dapat iwan, Lord, sumunod sa iyong kalooban. Kaya, Lord, hindi mo ito, Lord, pagkukulangin. Maraming salamat. Lalo na po, Lord God, ang gusto namin, Lord, yung gusto mo na makita po namin ang pagkilos mo, kagaya po ng ginawa mo ng June 15, malaya ka pong kumilo sa aming kalagitnaan sapagkat 2-3 nagkatipon sa pangalan mo, kayo po nasa kalagitnaan. Gusto ka po namin maparangalan sa mga gawain na ito, Panginoon. Hindi po maparangalan tao, kundi ikaw at ikaw lamang. Wala pong taong mataas, kundi ikaw lamang mataas, Panginoon. Ama, yung mga nakinig ngayon, salamat po, Diyos, na sila po patuloy pong sumusuporta sa gawain na ito, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila. Pagpalain mo sila. Huwag mo silang pabayaan. Yung mga pamilyang hindi paligtas, maligtas, Panginoon. Yung nanghina spiritual, i-revive mo, i-restore mo ito, Panginoon, to the first love. Pag yung gawain bukas, Panginoon, pangunahan mo po ito, Lord God, na kung ano ang gusto mo, ikaw rin, i-refresh mo ang bayan niyo po, Panginoon, na magkaroon din po ng excitement ang mga tupa mo, Panginoon, na lumapit sa inyo, puriing kapasalamatan, kamakinig ng salita mo, at kumain ng bangkiting pagkain, Lord, sapat ang linggo, Panginoon, kakaiba ang kilos mo. In the name of Jesus Christ. But Lord, every day, maganda rin po ang kilos mo. Kaya Lord, gusto namin, Panginoon, na ang mga tupa mo, Lord, ito po, mayroon pong mga excitement pag linggo. Hindi na po nila ginagamit ang linggo sa mga personal na kailangan po nila. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po, Lord God, nagpapasalamat sa natapos na maging, Lord, sa mga natapos na gawain at mga susunod na gawain. Gusto namin, Lord, ito pangunan mo ngayon. Pangunan mo, Lord, itong vision casting ng Jesus Reigns, Lord. Ikaw po ang manguna. Yung mga magsasalita, Lord, kausapin mo sila na mag-glorify ka. Hindi kami, Lord, yung ibiligay mo sa mga puso, ang pagpapakababa, ang pagtimpi, Lord, lalo na po sa mga question and answers, Lord, na mag-glorify ka lahat, Panginoon. Wala po, Lord God, kontrolin mo po ang every emotion, kontrolin mo po, Lord God, ang bawat puso. Dahil gusto namin, Panginoon, walang ibang mataas at maparangalan at mabigyan ng kalulatian, kundi ikaw at ikaw lamang, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay na, Diyo.